Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga labi ng dating NPA commander sa Misamis Oriental na natagpuan makalipas ang 4 na taon marangal na inilibing. Pursuit operation sa mga suspect sa pagpatay sa miyembro ng mobile force inulunsad ng Iligan City Police. Bulkang Kanlaon 3 beses na nagbuga ng abo ayon sa FIVOX. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang makataong hakbang ang ipinakita ng Philippine Army at LGU ng Gingoog City matapos bigyan ng marangal na libing ang labi ni Junri Lamunay Ayuma alias Rebo, dating NPA commander sa Claveria, Misamis Oriental noong December 20. Na-recover ang kanyang mga labi makalipas ang halos 4 na taon matapos ituro ng isang sumukong rebelde ang lokasyon ng tagong pinaglibingan. Si Ayuma ay napatay sa engkwentro laban sa tropa ng 58th Infantry Battalion noong 2021. Sa tulong ng PNP at SOCO, naging maayos ang retrieval at dokumentasyon bago ibinalik sa kanyang pamilya. Ayon sa militar, hindi lamang ito usapin ng operasyon kundi ng paggalang sa dignidad ng tao at pagsusulong ng kapayapaan, pagkakasundo at paghihilom sa mga komunidad na matagal nang apektado ng armadong tunggalian. Inulunsad ng Iligan City Police ang malawakang pursuit operation laban sa mga suspect sa pagpaslang sa pulis na si Chief Master Sergeant Mark Hermoso sa Barangay Tipanoy nitong linggo ng gabi. Ayon kay ICPO Director Colonel Jerry Tambis, pinakilos ng intelligence at tracker teams upang agad matunton at madakip ang mga salarin. Si Hermoso, miyembro ng Iligan City Mobile Force, ay binaril habang dumadalo sa isang burol bago tumakas ang gunman. Nanawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan at iwasan ang espekulasyon habang tinutugis ang mga responsable sa krimen. Tiniyak ng ICPO na mananagot ang mga salarin at makakamit ang hustisya para sa nasawing pulis. 3 beses na nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon December 22 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Sa kanilang ulat, nangyari ang ash emission mula 9:01 hanggang 9:29 ng umaga at muling naitala mula 10:29 hanggang 11:07 ng umaga. Habang ang pangatlong pagbuga naman nito ay naitala pasado alas 4 ng hapon. Ang unang pangyayari sa umaga ay lumikha ng kulay abong usok na umabot sa humigit kumulang 300 metro ang taas sa bunganga nito na napadpad pahilagang kanluran habang 900 metro naman ang taas ang ibinuga nito kinahapunan. Batay sa 24-hour monitoring, nakapagtala din ito ng 1,845 tonelada ng sulfur dioxide na mas mababa naman kumpara sa 2,578 tonelada noong linggo. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon na nangangahulugang may pagtaas pa rin sa aktibidad nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.